Pero, kung kaya nyo namang kayo nang tumarabaho, edi humingi na lang kayo ng tulong sa pastor. Pastor, tulungan mo nga ako dito sa trabaho. Diba? Yan. Ang pastor ay katuwang. Diba? Nagiging helper. Diba? Helper. Okay? Kaya hindi masamang utusan ng pastor. Kapag ang pastor naman ay servant. Diba? Servant ng Panginoon. Hanggat maaari, kung kaya naman namin, huwag na kami utusan, trabaho na lang kami. Diba? Wala nang utos-utos. Nakita namin may trabaho, so gawa na lang. At least, mas magandang tingnan, diba? Hindi inuutusan, pero gumagawang pusa. Yan. So, kayo naman din, ganoon din. Sa gawain ng Panginoon, huwag nyo na hintayin, utusan pa kayo ng pastor nyo. Tsaka lang kayo gagawa. Dapat, automatic na yan eh. Automatic na sa tahanan, ang anak, automatic na nagtatrabaho yan. Pagka sa bahay, yung anak, patiyad-tiyad, hindi nga patango-tango, patungo-tungo, alam kwenta anak yan. Ang tawag dyan ay burden. Walang ginagawa sa bahay eh. Kailangan nagko-contribute ng makabubuti sa family. Makagaganda sa paligid. Makakabawas ng stress at problema. Pero kung kayo pa yung pinoproblema ng magulang ninyo, mahiya na kayo. Lalo kung kayo mga nasa high school na, college na, iba, hindi na high school, hindi na college professional na. Nagiging pabigat pa ng magulang. Kung hindi mo gigisingin, hindi babangon. Diba? Ganyan ang mga henerasyon ngayon eh. Tipok-pok. Tipok-pok na. Wala ka na maasahan. Kaya mga magulang, kung kailan lumaki yung mga anak, tsaka lalong ma-stress. Buti pa ng bata, maintindihan mo yung baby. Diba? Maliliit. Pero palalaki na, mahirap maintindihan niya. Ano na yan eh? May kakayanan na eh. So, kaya sabi, maraming tao ngayon ang mas maraming kabataan ngayon na may sakit. Bakit? Unang sakit ng kabataan, katam. Ano yun? Katamaran. Yan ang unang sakit ng kabataan ngayon. Katamaran. Diba? Pangalawang sakit ng kabataan ngayon. Ano? Meron silang sakit na mayana. Mayana habit. Ano yun? Mamaya na. Mamaya na habit. Mamaya na. At ano mo, mga wala pang 30 anyos, mga kabataan niya, malalabo mata, may arthritis, at may mga health problem. Bakit? Kasi hindi na napapagpag ang katawan nila. Buti na lang yung iba, basketballista, barbilista, yan, athlete. At kasi kahit paano, yun, healthy pa yun. Bakit? Nakapag-exercise eh. Yung iba, exercise na lang, daliri. Exercise sa cellphone. Okay, ito yung tinatawag na infallible truth. Yung resurrection of the Lord Jesus Christ. Meron tayong infallible truth. Isa nga infallible, hindi napapasinungalingang katotohanan. Yan. Ang ibig sabihin, hindi lang ito idea, ito ay isang fact. Isa tong fact. Ibig sabihin, may bakas. May bakas ng nakalipas. Yan. May bakas ng nakaraan. Merong ebidensya. Yan. Merong ebidensya na nangyari ang isang katotohanan. Itong ang Panginoong Hesus, yung kanyang pagkabuhay, ay mayroong ebidensya, may katibayan, na nangyari talaga. Kaya si Kristo po ay tinatawag na historical person. Historical person yan. Hindi lang siya kwentong kutsero na may Kristong pinanganak at ganun rin. Hindi po. Talagang
may record yan. Historically, meron siyang record na may pinanganak na Jesus. May pinanganak na Jesus na tinawag na Kristo. Doon sa Jerusalem. Bagamat, hindi marami, pero at least meron. Unang-una, ang Bible. Andiyan ang Bible na nagpapatunay na merong Kristong pinanganak. At marami pang ibang mga authors o mga writers ng panahon ng Panginoong Hesus na nagsulat. Nandiyan na sila Josephus. Di ba? Na nagsulat patungkol sa kapanganakan din ni Kristo. Mga historian. Di ba? Na nagpapatunay na may Jesus na pinanganak, merong Jesus na ipinako, at merong Jesus na nilibing, namatay, at merong Jesus na nabuhay. So ito isang katotohanan, isang fact. Sabi po rito sa Acts chapter 1, the former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. So si Jesus ay nagturo at meron siyang ginawa. No? Yung mga ginawa ni Jesus at yung kanyang mga tinuro. Sino ba ang writer nitong Acts? Si Lucas. Si Dr. Luke. Isa itong doktor at nakasama to ni Paul sa kanyang missionary journey. Verse 2, until the day in which he was taken up, after that he, through the Holy Ghost, had given commandments unto the apostles whom he had chosen. Okay? Nagbigay siya ng mga commandments sa mga apostol na kanyang pinili. O yung mga apostol, mga totoong persona yan, ha? Hindi yan mga tao lang na sinulat lang as karakter. Hindi, mga totoong tao yan, mga apostles. Verse 3, to whom he also shewed himself alive after his passion by many infallible proofs. Yan, ha? Many infallible proofs. Maraming hindi mapapasubaliang katibayan. Being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Okay, nakita siya at nagsalita siya ng mga bagay patungkol sa kaharian ng Diyos. Verse 4, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, ye have heard of me. Yan, ha? So, meron siyang kautusan na huwag muna aalis sila sa Jerusalem. Verse 5, for John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Yan, sa verse ano yan? Sa chapter 2 na yan, makikita mo, yung baptism of the Holy Spirit, nandun yung baptism, nandun yung filling, nandun yung empowering, di ba? Nandun yung birth ng church, the beginning of the church. Yan po, no? Kaya kailangan kasi ng church, meron siyang power. Meron siyang power at yung Holy Spirit yan. At na-build ng Holy Spirit ng church. Yung church na tinutukoy mo dito, hindi building, ha? Tao yan. Yan yung mga believers. Na-sealed, na-baptized, na-indwelt ng Holy Spirit. Diba? Kaya, yun ang pasimula ng eklesiya. Yan ang pasimula ng eklesiya. Hindi po sa upper room. Hindi sa upper room yun. Hindi po during earthly ministry ni Christ. Ang church ay naitatag ng Panginoon nung siya ay nasa langit na. Nung ipanadala niya na yung isang completion para ma-complete ang church. Kasi ang nag-uugnay sa Kristyano ay ang
Holy Spirit. Pag may Spirit ka ng Diyos, kung may Espiritu ka ni Kristo, sa Diyos ka, kay Kristo ka. O, kaya kung wala kang Spirit ni Kristo, hindi ka sa Diyos. So, kailangan silang bigyan ng Spirit of God para sila ay mapabilang sa Diyos. So, kaya pinag-uugnay tayo ng Espiritu ng Diyos. Kaya sa church, para maipanganak ang simbahan, kailangan niya ng baptism, filling, power, sealing of the Holy Spirit. Okay, hindi na tayo magtatagal doon. Verse 6, when they therefore will come together, they ask of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom of Israel? And he said unto them, it is not for you to know the times or the season which the Father hath put it in his own power. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven, as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus, which he taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. Okay, manalangin muna tayo. Panginoon, pagpalain niyo po kami, basbasan niyo po ang aming pag-aaral ng banal na salita. Manalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Okay. So, sabi ni Albert Einstein, Albert Barnes, Albert Barnes. All antiquity is unanimous in ascribing this book to Luke as its author. So, sabihin, ang sumulat talaga ng Acts, nagpapatunay, si Lucas. No? Si Lucas po ang author niyan. Sabihin, yung mga sinauna na mga nakuhang katibayan, ebidensya, ay tumutukoy na si Lucas ang sumulat. Sabi niya, it is repeatedly mentioned and quoted by the early Christian writers, and without dissenting voice is mentioned as the work of Luke. So the same thing is clear from the book itself. So sinabi rin naman no, sa aklat mismo na si Lucas talaga ang may sulat nito. So tandaan niyo po, si Dr. Luke ay isa sa mga kasama ni Pablo sa mission. Okay? It professes to have been written by the same person who wrote the Gospel of Luke. Acts 1:1 was addressed to the same person. Diba? And bears manifest marks of being from the same person. So, sa Acts 1:1, diba? Sinabi niya doon na the former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began to both to do and to teach. So, yung sumulat dyan, yung si Theophilus, ito yung sinulatan ni Lucas. Okay? It is designed evidently as a continuation of his gospel, as in this book he has taken up to history at the very time where he left it, the gospel. Okay, sa verse 2 naman yan. So, sabihin po, itong Luke, kasama yan sa synoptic gospel, Matthew, Mark, Luke, John. Yung 4 gospels na tinatawag, no? Kasama po yung Luke. Sabi naman ni Abbott,
Although there is not attached to this book any designation of the author, yet very early and unanimous tradition attributes it to Luke, the companion of Paul in his later travels and the writer of the gospel which bears his name. Okay? The allusion to a former treatise and to Theophilus contained in Acts chapter 1 verse 1 and the use of the first person in the narrative of the travels of Paul toward the close of the history abundantly confirm the supposition. So, isinulatan niya, no? Si Theophilus. Hindi po si Theophilus ang sumulat. Siya yung sinulatan. In-address niya ang sulat kay Theophilus. Okay, hindi po si Theophilus ang sumulat. Opo. Ang ibig sabihin daw po ng Theophilus ay friend of God or Christian. Sabi ni Strong. Kaya, magandang pangalan pala yan, no? O, kaya, pagka nagkaroon ito mga anak ko, pag nagkaroon may na anak, ang tawag nyo, Theophilus. Theophilus! Parang Theo, eh, no? Theo. Huwag naman tuyo, Theophilus. Theophilus, no? Friend of God. Yung pala ibig sabihin niya, no? Okay. Kaya, ngayon, ang ibig sabihin ng Theophilus ngayon? Sino ba ang friend of God? Sabi ni Kristo, kayo'y aking mga kaibigan. O, ito tayo na yun. So, ibig sabihin, ang sulat ni Lucas ay naka-address sa mga kaibigan ng Diyos. So, kung Kristiyano ka, kaibigan ka ng Diyos. So, sa'yo rin naka-address to. Hindi lang si Theophilus na binanggit dyan. Ha? Kaya, naka-address sa ating mga Kristiyano. Hanggang sa, sabi ko, until the day in which he was taken up, after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen. So, until the day, the 40th day after his resurrection. Ito yung sabihin na until the day. Ay ka-40 araw pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Ito sa Acts 1:3 at saka Luke 24 verse 51. Okay. Kaya nga sabi niya sa verse 3, di ba? To whom also he showed himself alive after his passion, by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Kaya si Apostol Luke, siya po ay tinatawag na eyewitness. Hindi lamang po siya yung nakarinig, kundi nakita niya mismo. Eyewitness. Ang mga apostol po ay eyewitness. Kaya si Pablo, kung titignan natin si Pablo, siya po ay hindi dapat maging apostol. Bakit? Kasi nung masave siya ay patay na si Kristo, nasa langit na. Pero, ang sabi niya sa Corinto, nakita niya si Kristo. Nakausap niya si Kristo. Tinuruan siya ni Kristo. So sa Arabia, nagtago siya ng 3 taon. Sabi nga, ano ginawa ni Pablo sa Arabia? Siya ay personally tinuruan ni Kristo na katulad ng kanyang mga apostol na nauna kay Pablo. Kaya, naging qualified siya as apostle. Kaya nga sabi niya by the will of God. Ayan. Diba? By Jesus Christ. By the appointment of God. Appointed siya ng Diyos as apostle. Kapag, hindi na po natin nahanapin yun. Sabi rito, in which he was taken up. Talagang nakita siya ni Lucas, ano? Na inakyat sa langit. Sa Acts 1:9. Sa verse 2. Pati sa Acts 1:9. Nakita ni Lucas na si Kristo ay nawala doon sa alapaap.
Sabi sa Syriac renders, after he had given commandments unto the apostles whom he had chosen, the Holy Spirit. So also the Ethiopic version. Sabihin, hindi lamang itong Bible natin nahawak. Yung Syriac Bible, sinasabi rin, meron yan. Yung Ethiopic version, meron din. So, sabihin, marami, ano? Maraming version na nagsasabi na si Kristo ay nakita umakyat, nakita ni Luke. Okay. Gawin na po natin ano yan. So, through the Holy Spirit, no? Kinuha si Kristo, inakyat si Kristo sa langit. At siya ay inakyat ng ulap, nakasakay siya sa ulap. At sabi ng Bible, through the Holy Spirit, no? To understand this, it is necessary to call to mind the promise that Jesus made before His death, that after His departure, the Holy Ghost will descend to be a guide to His apostles. John 16:7-11. So, yung Holy Spirit na yan, no, na kung nag-akyat kay Kristo, ay yun din ang Holy Spirit na bababa para tayo puspusin. Ayan, sa John 16:7, sabi rito, nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send Him unto you. So, yung Holy Spirit, through the Holy Spirit, siya po ay inakyat ng Diyos sa langit, at ang Holy Spirit din na to ang siyang bababa para tayo mabaptize, ma-filled, ma-indwell, at ma-sealed. Kapag yan na lang ang kulang para ipanganak ang simbahan. So, nangyari yan the day of Pentecost. The day of Pentecost. Kaya, sabi nga, even the instructions of Jesus, His commission to the apostles, were to be regarded as coming within the department of the sacred spirit within the province of His particular work. So, ang Holy Spirit na yan, ang siyang tutulong sa atin. No? Siyang mag-i-influence sa atin, magbibigay sa atin ng direction kapag si Kristo ay nawala na. So, dumating yan noong Acts chapter 1, Acts chapter 2. Well, Acts chapter 2, nung si Pedro ay nagkakatipon sila doon sa may harapan ng templo at bumaba ang Holy Spirit. So, ang Panginoong Hesus po ay namatay. Pag sinabi ng Bible, He died. Kaya nga sabi niya, Father, into thy hand I commend my spirit. Ba? Sinabi niya sa aklat ng Luke at saka ng Matthew. So, and He gave up the ghost. Hindi na sinabi ng John chapter 19. At siya ay namatay. John 20:22. And when He had said this, He breathed on him. Hindi pala, ito pala yun. John chapter 19. So, si Kristo, nung siya'y nabuhay na maguli, kapatid, nakita siya ng mga apostol, nakita siya ng mga disciples sa loob ng 40 days. Sa John chapter 2, John chapter 20, verse 22, at sila ay hininghan ng Espiritu.
So, John 20:22, yan ang sinabi, receive ye the Holy Ghost. So, the Lord Jesus Christ, sa ayon po sa Korinto, chapter 15, siya po ay namatay, siya po ay nilibing, at siya'y nabuhay na maguli. So, ang ibig sabihin po ng muling pagkabuhay ay resurrection. Yan po, no? Ang ibig sabihin po ng resurrection is anastasis. Sa Greek word, anastasis. Standing up again. Yan, ha? Muling tumayo. Yan, pagka pala ang isang bagay, bumagsak. Halimbawa, bumagsak ang negosyo mo. Totally nawala. At biglang lumitaw uli. So, resurrection pala yun. Nag-resurrect ang iyong business. Di ba? Nabuhay eh. Patay na eh. Nawala na eh. At biglang lumitaw uli. Nag-operate uli. At nag-resurrect siya. Di ba? Standing up again. Raised to the life again. Nabuhay uli. Di ba? Nagkabuhay uli. Nagkaroon uli ng mga laman eh. Raised from the dead. Bagamat namatay, pero andiyan siya uli. So, ang tawag pala dyan ay anastasis or resurrection. So, napakaganda, no? So, Christ's death and resurrection is the death of death. Yan, bihira, no? Yung kamatayan ni Kristo at ang kanyang muling pagkabuhay ay iyon na po ang kamatayan ng kamatayan. Pinatay ni Kristo si kamatayan sa magitan ng kanyang kamatayan at ng muling pagkabuhay. Kasi sabi ng Bible sa Korinto, kung si Kristo hindi nabuhay na maguli, tayo na po ang pinakakawawa, the most miserable, ay tayo mga Kristiyano kung ang Panginoong Hesus ay nanatiling patay. Ano ba? Kaya pasalamat tayo, ang Panginoong Hesus ay hindi po nanatiling patay sapagkat siya po ay muling bumangon. Kaya huwag na po kayong nalulungkot kung kayo man ay mayroong problema, kung kayo man ay mayroong mga pinagdadaanang sakit sa buhay, no? Sapagkat ang Panginoon naman, nabuhay naman maguli. At ang pangako ni Kristo, bagaman kayo'y mamamatay, kayo ay muling bubuhay. Opo. Pero huwag naman kayong magdudumali sa kamatayan. No? May mga tao nagdudumali eh. Kaya nagbibigti, nagiinom ng lason, nagsa-suicide, at kung ano-ano pa. So huwag naman, sapagkat hindi ka niligtas ng Diyos to die. God save you to live for Him. Amen? Kaya nga sabi ni Pablo, for to me, to live is Christ. Huwag kang mamatay. Kapatid, sayang ang buhay mo. Eh kaysa gusto mong mamatay, eh di maglingkod ka na lang sa Diyos. Mamatay ka man, at least makabuluhan ang kamatayan mo. Maraming tao namamatay sa walang kakwenta-kwentang bagay. Iniwan ng girlfriend o boyfriend, nagpakamatay. Nalugi ang negosyo, nagpakamatay. Di ba? Hindi lang pumasa sa pag-aaral, nagpakamatay. O ano pa? Ibang tao, wala lang magawa, nagpakamatay. Di ba? Yun naman din pala eh. Di, gugulin mo na sa gawain ng Panginoon, at pag namatay ka, di, at least, nakuha mo yung gusto mo, namatay ka eh. Pero yun yung magandang kamatayan, katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus. Yung kanyang kamatayan, bagamat siya'y pinatay, pero sabi niya, walang makakukuha ng buhay ko, malibang ibigay ko. Ay kung tutuusin pala, kahit anong gawin ng mga kaaway niya, hindi siya mamatay eh. Sabi niya, I lay it down. Talagang namatay siya dahil ginusto niya na mamatay siya. Kaya naman niya ginustong mamatay
para po tayo maligtas. Para po si kamatayan ay kanyang mapatay. Ha? Yun po yung last enemy. Sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 15, the last enemy is death. Dahil nabuhay na maguli si Kristo, so, sino pang enemy ni Kristo? Wala na. Hindi po si Satan, ha? Hindi po si Satan ang last enemy ni Kristo. Sabi nga ni Kristo, si Satanas, baliwala lang sa akin yan. Hindi po nag-i-struggle si Kristo kay Satanas. Hindi po nag-i-struggle yan. Bakit? Parang ano lang yan eh. Parang higante at saka surot. Baka nga malaki pa ang surot kay Satanas. Higante, hindi lang 6-footer higante. Tapos, isang napakaliit na surot at pinakamaliit na surot pa. O, lalaban ka sa higante, surot ka lang. Hindi ka mananalo, di ba? Kaya nga sabi ni Kristo, wala sa akin yan si Satanas. Baliwala lang sa akin yan. Pero, nung binigay na kay Kristo yung saro, nag-struggle na siya doon. Ang kanyang pawis ay parang dugo. Bakit? Sapagkat hindi lamang suffering yung laman ng saro. Ang laman ng saro ay sin. And the suffering is just, or was just, a result of sin. Nung inumin niya yung saro, siya po'y naging sin of the world. Hindi po sinner, ha? Mali po yung salitang he became a sinner. Hindi po, he became sin for us. Naging kasalanan na po si Kristo. After he had received or drink yung pong saro. Sapagkat ang laman nun ay sin. And the result is death. Sapagkat sabi ng Bible, ang tibo, sabi nito, ang kasalanan, sabi ito, the sting of death is sin. Ang tibo ng kasalanan ay ng kamatayan ay ang kasalanan. So because of sin, nagkaroon ng death. Di ba? Wala namang kasalanan si Kristo. Wala siyang kasalanan. Wala po siyang ginawang kasalanan. Ang kanyang body ay wala rin kasalanan. Bagamat, sabi ng Bible, ang kanyang katawan ay katulad ng katawan na makasalanan. Katulad lang, pero walang kasalanan. Bakit po? Sapagkat kung ang katawan ni Kristo ay katulad ng katawan ni Adan at ni Eva nung hindi pa nagkakasala, wala po siyang kamatayan. Kahit anong gawin niyo sa kanya, hindi siya mamatay. Pero nung si Kristo nagkatawang tao, ang kanyang katawan ay inihanda ng Diyos yun, banal, walang kasalanan, pero katulad ng isang makasalanan. Laman. Ang ibig sabihin po, ang laman na makasalanan ay pwedeng mamatay. Bakit mamamatay? Kasi nga sa kasalanan. Kaya si Kristo ay pwedeng mamatay anytime. Sapagkat ang kanyang laman ay katulad ng katawan o laman ng makasalanan. Kaya si Kristo ay nag-iingat. Kaya nung si Kristo ay papatayin ni Herodes, ano sabi ng anghel? Itago mo ang bata, pumunta ka sa Egypt. Kaya si Kristo nagtago. Di ba? Kaya kayo po, kahit tayo Kristiyano, meron pa rin power sa atin ng first death. Yung second death, yun po yung lake of fire, di ba? Oh. May kapangyarihan pa rin. Yung first death, ano yung first death? Yung physical death. Pero sa pag-aaral, tatlo yung death physical death, at saka yung death sa impyerno, ano ba? At saka yung lake of fire. So, pwede natin sabihin na yung physical death
Then, first death, yung hell, at second death, yung lake of fire. Kasi yung lake of fire ay itatapon sa second death. So, kung itatapon ang hell sa lake of fire, sa second death, so ano yung first death? So, ito yung hell, first death. Then, pag namatay tayo, ang tawag doon ay physical death. So, bakit meron tayong physical death? Kasi, sabi ng Bible, ang ating katawan hindi pa ligtas. Tanda niya, ang ligtas pa lang sa atin, soul and spirit. Kaya hindi na mamamatay ang ating soul and spirit sa impyerno. At doon sa second death. Hindi na puputayan. Ang mamamatay na lang sa atin, yung body. At ang body natin ay pupunta sa hell. Ang ibig sabihin po ng hell, doon si Kristo, sabi ni Kristo sa Matthew 16:18, tama ba? Matthew 16:18, na sinasabi ni Kristo na even the gates of hell cannot prevail against His church. Yung pong hell doon, ito po yung Hades. Ang ibig sabihin po ng Hades, ito po yung kamatayan. Even death cannot prevail this church. Bakit? Kapag si Kristo nabuhay. Kaya, pinigilan ng kamatayan si Kristo. Pinatay ni kamatayan si Kristo. Pero si Kristo, nabuhay na maguli. At nung nabuhay na maguli si Kristo, tinalo ni Kristo si kamatayan. So, dahil tinalo na ni Kristo si kamatayan, ibig sabihin, pinatay ni Kristo si death. So, kaya wala nang kapangyarihan si death kay Kristo. Kahit si Kristo ay meron na siyang body. Nabuhay yung body niya, di ba? Nag-glorify. So, ibig sabihin, ang isang Kristiyano, bagamat meron pang power sa iyong physical death, so mag-ingat ka, huwag kang basta-basta na lang lulusob sa kalaban, huwag kang sundalo. Baka tamahan ka sa ulo, patay ka. Tamahan ka sa puso, patay ka. Mag-ingat ka. Pero, once na tayo naman ay binago o namatay at muling nabuhay, yung physical death ay wala na. Yung death, tinalo na rin natin. Sino ang mga tinalo ang kamatayan na hindi sila tumikim ng kamatayan? Si Elijah. Di ba? Siya ay inagaw. Si Enoch, yung tatay ni Noah, inagaw. So, dalawa yan. Dalawang tao sa Old Testament ang hindi tumikim ng kamatayan. Sapagkat sila ay binago. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians chapter 16, hindi tayo lahat mamamatay, pero lahat babaguhin. Yung may kamatayan ay aalisin ang kamatayan. Diba? So, tinalo. So, ang resurrection, ang ibig sabihin po ng resurrection ay anastasis. Hindi lamang si Kristo ang resurrection. Sabi ng Bible, sabi ni Kristo, I am the resurrection and the life. John 11:25. Diba? Siya ang author ng pagkabuhay. At siya mismo ang pagkabuhay. At siya mismo rin ang buhay. I am the resurrection, the author of life, the author of being alive again. And also, I am the light. Christ is the light, is the light in himself. Siya mismo ang buhay. No? Siya mismo. At sabi nga niya, ako'y nagbibigay ng buhay. Kaya tingnan niyo po, ano?
Sabi nga, 1 Corinthians 15:55, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Bakit po? Kasi nga, kung paano tinalo ni Kristo ang death, ay ganoon din naman nating tatalunin ang death. Amen? Kaya meron na tayong weapon against death. And who is our weapon against death? The Lord Jesus Christ. Kapag nasa ating katawan ang Diyos, nasa atin si Kristo, nasa atin ang Ama, at nasa atin ang Holy Spirit. Nasabi po yan ng John, I think chapter 14. Diba? Nasa atin, kasama natin ang Diyos. So, dahil sa kamatayan ni Kristo, kaya nga sabi rito, ito daw yung mystery, tingnan nyo. Verse 51, Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, verse 52, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trump shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Verse 54. So, when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Diba? Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. So nilamon, wala na siya, nilamon na siya. Ano bang pagtatagumpay ang tinutukoy dyan? Yung katagumpayan na si Kristo'y nabuhay na mag-uli. That was the victory of Christ. Because, bagaman, sabi niya, ako'y mamamatay. Ngunit ako'y muling mabubuhay. Sabi niya, kaya kong ibigay ang aking buhay at kaya kong bawilin ulit ito pabalik. Kaya tayo mga Kristyano, mga kapatid, huwag kang matakot. Yung sabihin po ng life ay sowe. Diba? Sowe. Sabi ni Barn, Christ is the author or the cause of the resurrection and life. Siya po ang dahilan ng buhay. Kaya may buhay. At kung mamamatay ka, siya rin ang dahilan ng muling pagkabuhay. So, kaya tayo mga Kristyano, ano po ang katibayan natin na si Kristo talaga'y nabuhay? Ito po, Luke 24:1 and 6, 1-6. Now, upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them. And they found the stone rolled away from the sepulchre, and they entered in and found not the body of the Lord Jesus. And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shining garments. And as they were afraid and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead? He is not here, but he is risen. Remember how he spake unto you when he was yet in Galilee. Ang sabi ng anghel, wala siya rito. Siya'y muling bumangon. Ano po? Kaya nga sabi ng Luke chapter 24:3, and they entered in and found not the body of the Lord Jesus. Kapatid, pumasok sila doon sa pinaglibingan. Wala po ang katawan ni Kristo. Kapag sinasabi ng dalawang anghel, bumangon siya.
nabuhay siya. Hindi na siya patay. Amen? Kaya yung ating Diyos, hindi patay. Kaya pag dumalangin ka kay Kristo, bibigay niya ang iyong hinahiling. Bagaman, meron tinatawag tayong timetable or timing. Ang Diyos, meron siyang sinusunod na panahon. Hindi ang Diyos pag nag-isip naisipan niya ngayon, gagawin na ngayon. Hindi po ganoon ang Diyos. Ang Diyos, meron siyang panahon. Hindi po pwedeng naisip ko ngayon na. Hindi po. Nakaplano yan before the foundation of the world. Sabi ng Bible, bago pa nagkaroon ng lahat ng bagay, pinlano ng Diyos ang lahat ng bagay kung hanggang saan at kailan ang bawat bagay. In everything there is a time. In everything there is a season. Ngayon, naghahanap ka ng ulan. Hindi mo tag-ulan ngayon. Ngayon ay tag, araw. Blessing na lang kapag umulan. So, ang ginagawa ng mga gobyerno, ano ginagawa? Cloud seeding, di ba? Nagbubudbud ng asin sa ulap. O madalas, saan bumabagsak yung tubig? Sa dagat. Hindi sa lupa. Sa dagat din. Dati, nagka-cloud seeding yung gobyerno, di ba? Para na magkaroon ng tubig ang Angat Dam. Ang problema, hindi naman bumabagsak sa Angat Dam yung tubig. Sa iba bumabagsak. Hindi rin napipuno yung Angat Dam. Kaya ibig sabihin, kung ako sa gobyerno, sa panahon ng tag-ulan, mag-iipon pa ako. Hindi lang sa Angat Dam. Tuturuan ko yung mga tao. Alam nyo, ito sa biyaya ng Panginoon gagawin ko. Sa ano, yung taniman dito, sa parting, papunta gano'n. Sa inyo yung maraming tanim na palay. Nevesia. Nagulat sa akin si George. Sabi ko, ano Brother George, pag binigyan ako ng Panginoon, may plano ko. Ano pastor ang plano ko? Gagawa ako ng tangke. Tangke, na mataas. Yung tangke na yan, filter yan, filter. Filter, di ba pagka tayo ano yung gravity, di ba? Gravity. May uling dun sa taas, may batong balot, may mga buhangin mapino sa gitna, tapos buhangin magaspang, tapos ang pinakailalim, malalaking bato. Ang malalaking bato na yun na nasa ilalim, mineral stone. Tawag mineral stone. Para yung tubig na filter mo, may mineral. Ayan, yun po yan. Okay, malaking tangke yan, bilog, at meron siyang wing. Wing. Pag tagulan yan, paano yan? Para saluhin niya yung ulan. Pagka alam ng ulan, pag-araw na, sasarado na yan. Para hindi naman, ito ang kanyong. Meron yan. Okay, pag may bagyo, malakas ang hangin para hindi masira, pwede mo i-call. Napapol dyan. Hanggang na mabasar. Sa ilalim ng tangke, marami, meron yung swimming pool na nakabaon sa lupa. Swimming pool. At yung swimming pool na yon, meron siyang tiles. Naka-tiles siya. Taas, gilid, ilalim. Naka-tiles siya. Naka-tiles yan dahil lahat ng ulan na babagsak at masasalog, bago siya pumunta doon sa departamento ng mga swimming pool na yon, bawat swimming pool, unang swimming pool, pag napuno, tatakbo sa kabila, pero dadaan pa siya sa isang filter. May filter pa yan, pupunta sa kabila. At pagdating doon sa dulo, meron tayong malaking filter, at paglabas doon, mineral water. Ano ba yung tubig sa Angat Dam? Kako, di ba ulan yan? Palagay nyo, saan nagagaling ang tubig sa Angat Dam? Sa ulan din, di ba? O, di ganun din naman. Ulan naman din pala yun. Di gagawa na lang ako ng malaking tangki ko. Ulan, tubig ulan din. At ipinfilter ko na lang. Alam sabi ng Brother George, Pastor, alam mo ba, ginagawa na namin yan sa Nevesia. Kaya lang sa Nevesia, Pastor, maliliit. Pero sa iyo, Pastor, ang laki.
Ang ganda ng idea mo na yan, Pastor. Oo, no problema ang ating gobyerno dahil doon sa nauubos ang tubig sa dam. Eh, pwede naman tayong gumawa ng tangke. Ha? Tapos, sasaluhin yung tubig. Sa tag-ulan, pupunuin yun. May mga departamento yan. Kaya 10 hektarya ang bibilin ko. Maganda yung ano na yun, Pastor. Oo. Tapos, di ba yung mga filter, may excess yan excess. Yung bago mga dating filter, pero excess yan may mga dapat na hard water, tinatapon yun. O kung yun ang mabibili natin, yung hard water na tinatawag, pandidilig mo naman yun sa mga halaman. Kaya yung 10 hectares na yan ay may mga kwarto yan na mga nakabaong swimming pool. Tapos, sa ibabaw niya, may lupa na mga 3 feet o 2 feet na lupa. Ang itatanim mo doon, gulay. Hindi ka magtatanim doon ng mga puno. Bakit? Sisirain yung nasa ilalim eh. Gulay. So, gulay yan sa ibabaw. So, yung excess ng filter mo doon, na binibenta kong tubig, kukunin mo yun, ipagdidilig mo doon sa halaman mo. Hindi mo ba? Happy na yung Brother John. Ang ganda mo naisip mo, Pastor. May kulang lang ako, pera. Pero, mga kapatid, hihintayin ko pa bang maging milyonaryo ako para mangyari yun? So, gagawa na ako ng maliit kung kaya ko lang. Gagawa na ako ng maliit. Isimulan ko na. Para naman, pagdating ng tag-ulan, meron akong tubig, pagdating ng tag-araw, libre na ako. Di ba? Libre na ako. Okay ba? Doon tayo napunta ron. Wala na doon John 20 verse 2. Then, she ran it. Si Mary Magdalene to and cometh to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and said unto them, they have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him. And they say unto her, Woman, why weepest thou? She saith unto them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him. Di ba? Hinahanap. Pero nasabi ng anghel, wala na siya. Kapatid, ang empty tomb ni Kristo ay nagsasalita ng malinaw, walang nakalibing doon. Bagaman, may nilibing si Kristo ngayon. Pero on the third day, nawala na siya doon. So yung libingan ni Kristo, pag pinuntahan mo, walang laman. Ito yung isang facts. Diba? Na ibig sabihin, ang nakalibing doon ay umalis. Ang sabi ng mga pari sa mga sundalo, sabihin ninyo, ninakaw ng kanyang mga disipulo. O, ito yung pera. Kaya doon po nauso yung magsinungaling ka, kikita ka pa. Sabihin nyo, ninakaw siya, o ito pera. Alam nyo, yung panahon na yun, kapag nakawala ang iyong binabantayan, ikaw ang papatayin kapalit ng nakawala. Kaya kapag ikaw may bihag, nakalaban, siguraduhin mo hindi makakatakas yan. Sapagkat pag nakatakas yung bihag na yan, ikaw ang mamamatay. Kaya yung mga sundalo na mayroong dalang bihag, makikipagpatayan yan para lang yung bihag niya huwag mawala. Kapag nawala yung bihag niya, siya ang papatayin. Kapalug ng bihag niya. O bakit papatayin naman din pala ako di makipagpatayan ako para yung bihag ko, babawi ko kung nawala. Pero nung panahon na to, ang mga pari mismo ang sabihin nyo, ninakaw tinuruan ng mga pari na magsinungaling ang mga sundalo para lang huwag daw maging mas malala. Kapagkat nga, hindi sila naniniwala na si Kristo ang Bisaya. At para mapagbintangan ng mga disipulo na ninakaw lang. Diba? Marami po school of thoughts yan Meron sinasabi na si Kristo ay hinimatay. Hanapin
Pag-aralan pa yun, mahaba na yun, no? Tingnan niyo po. Kaya nga sa Matthew 28, verse 1 to 8, ano po? At the end of the Sabbath, ibig sabihin po, yung Sabbath sa kanila ay regular Sabbath, ay Sabado. Kapagkat nagsisimula ang kanilang working day ng Sunday hanggang Friday. Pero pagdating ng Friday at 6 p.m., hindi na po siya Friday, siya po ay Saturday. At yung 6 p.m. na yan, ay start ng Sabbath. At ang patawag nila sa 6 p.m. na yan ay Saturday na rin. Sapagkat ang simula ng kanilang araw ay hapon, alas 6. Kaya mamaya kung alas 6, Lunes na sa kanila. Sa atin, Linggo pa rin. Diba? Linggo pa rin mamaya, pero sa kanila, Lunes na. Ganun po ang kalendaryo o ang day ng mga Israelita. Pero tayo, mamaya pang alas 12, puno ng madaling araw. Ang Lunes sa atin. So, at the end of the Sabbath, isabihin po, Sunday. And it began to dawn toward the first day of the week. Kaya, ang Sunday, ano po, ay first day of the week. Kaya sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God. Ang ibig sabihin, seek ye first. Ibig sabihin, Sunday, hanapin mo ang Diyos. Bakit? First day is Sunday. Kaya nga, ang first day of the week is the Lord's Day. Hanapin mo ang Diyos ng Sunday. Huwag Monday, huwag Tuesday. No? Sunday! At dapat, sabi nga ng Habakkuk 2:20, the Lord is in His holy temple. Nasa templo ang Diyos, especially pag Sunday, sapagkat yun ang panahon na siya po ay sasambahin ng mga anak niya, ng mga tao, ng mga lingkod niya. Ano ba? Sabi rito, sabi ng verse 2, and behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came to roll back the stone from the door and sat upon it. Pero tingnan niyo po, verse 4, and for fear of him the keepers did shake and become as dead men. Yung mga matatapang na sundalo ay natulala na estatwa, parang mga patay na hindi kumikilos sa takot. Bakit? Sapagkat nakakita sila ng angel. At yung angel, ni-roll back yung pintuan. Binuksan. Ay, ba't binuksan? Diba? Hindi po si Kristo nagbukas ng ng libingan. Angel. At sa sobrang bigat, lumindol pa. Diba? Lumindol pa, no? Sobrang bigat. Pero sabi ng verse 5, and the angel answered and said unto the women, fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. Verse 6, he is not here, for he is risen. Kapatid, wala siya dito. Siya'y bumangon. Kaya po, ang Panginoong Jesus ay wala po sa libingan na. Kaya the empty tomb is our proof, infallible proof that Jesus Christ rose again from the dead. Sabi nga ng angel sa verse 6, see the place where the Lord lay. Tingnan niyo yung lugar kung saan nilang inilagay ang Panginoon. Wala siya. Di ba? Sabi ng Luke, he is not here. Amen? Sabi rin sa Luke 24:6, sabi rin ng Matthew 28:6, he is not here. Amen? Sabi rin ng Mark 16:6, he is not here. Napakaganda po, ano? Wala siya dito. Number 2, he is risen. Amen? He is risen. Isabihin, muli siyang bumalik sa kanyang buhay. Luke 24:6, sabi niya, but is risen. Diba? Ganun din na sinabi sa Mark 16:6, he is risen. Yan.
Kaya mga kapatid, tayo po'y mapalad sapagkat meron tayong Kristo, o namatay dahil sa ating kasalanan, ngunit siya po'y muling nabuhay para tayo bigyan ng pag-asa at para huwag tayo matakot sa kamatayan. Sapagkat pag tayo namatay, tayo muling bubuhay. Amen? Kaya tayo po manalangin. Panginoon, salamat po. Ang aming Diyos, ang tagapagligtas, ang Panginoong Kristo, ang dahilan ng kanyang kamatayan to save us, to make us a son of yours through our faith in Him. That He may bring us to your kingdom in heaven and also to enjoy the reign, His reign, the reign of the Lord Jesus Christ, with Christ, to reign with Him, with Christ on earth in the millennium kingdom. Kaya Panginoon, magpasalamat kami, matuwa kami, masiyahan kami. Huwag kami malulungkot. Oo, may mga problema kami. May mga karamdaman kami, may mga tukso kami hinaharap. Pero huwag namin yung bigyan ng ganong kalaking atensyon. Ang atensyon namin dapat ang Panginoong Jesus. Ang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. I will supply your need. Hindi kami dapat mag-alala. Panginoon, magbibigay po ako ng pagyaya. Bagat namin bukas mga kapatid. May problema ka ba ngayon? May ka ba inaalala ngayon? Huwag mo na alalahanin yun. Dali mo na lang sa paanan ni Kristo. Cast all your care upon Jesus, for He careth for you. Dahil tumayo. Dahil lumapit na patutas na. Hinahamon mo kayo. Lumapit kayo. Lumapit tayo sa harap. Magpasalamat tayo sa Diyos. Isuko natin ang sarili natin sa Diyos, Panginoon. Sa iyo lang ako maglilingkod, sa iyo lang ako magtitiwala, sa iyo lang ako susunod. Bagamat may mga hinaharap akong mga tukso, pagsubok, kahirapan, karamdaman, mga alalahanin, sa iyo ko ilalapit. Lalo na yung mga tinatawag ng Diyos sa ministry, sa pagiging pastor, pagiging evangelista, pagiging missionary. Huwag natin problemahin. Paano ang buhay ko, paano yung pamilya ko, paano yung mga anak ko. Kapatid, matutunan lang nating magtiwala sa Diyos at matutunan nating gamitin ng tama ang lahat ng blessing. Maximize the blessing to the fullest sa tamang paggamit. Hindi ka kukulangin. Kaya tayo kinukulang, kahit milyonaryo kinukulang, kasi walang plano sa paggastos. Kapatid, ang Diyos lahat pinagpaplanuhan. Kung ang Diyos lahat ay pinagpaplanuhan, eh bakit tayo hindi natin pagplanuhan lahat? Pati yung ating kakainin. Planuhin nyo. Yung inyong mimeriendahin, planuhin ninyo. Yung inyong iinumin, planuhin ninyo yan. Yung pag-aaral ng mga anak ninyo, planuhin ninyo paano sila makakagraduate. Di ba? At habang gumagawa tayo ng mga plano, kumukonsulta naman tayo sa Diyos patungkol sa mga planong yan. Kung merong dapat baguhin, baguhin. Di ba? Kapagkat ang Diyos ay Diyos na kaayusan. He is a God of purpose. Di ba? Hindi po siya God of confusion. He is the God of peace and order. Diba? So tayo lumapit. Panginoon, I will trust you. Kahit na harapin ko pa ang maraming problema. Maglilingkod ako sa iyo. Bibigay ko ang buhay ko sa iyo. At ipapakita ko sa pamilya ko na ako'y naglilingkod sa iyo. Kahit na lang hindi nila ako paniwalaan. Kapatid, maraming lingkod ng Diyos, hindi pinapaniwalaan ang kanilang pamilya. Si Kristo. Kapatid, si Kristo, meron siyang
limang kapatid o higit pa sa 5. Wala man lang naniniwala kay Kristo sa mga kapatid niya kahit isa. Maliban naman siya umakyat na sa langit, nabuhay na maguloy. Doon lang naniwala ang kanyang mga kapatid. Doon si Kristo nabuhay na maguloy. At ang isa dito ay nagpastor, si Pastor James. Pero nung nabubuhay pa si Kristo, nung hindi pa siya pinapako sa krus, wala sa kapatid niya na naniniwala sa kanya. Pero nung siya nabuhay na maguloy, doon na sila naniwala at may nagpastor pa. Diba? Maaaring hindi ka nila paniniwalaan ngayon. Pero sa darating na panahon, maniniwala sila sa iyo. Sapagkat ipapakita ng Diyos sa kanila, ipapamalas ng Diyos sa kanila, na ikaw ay naglingkod. At ang Diyos na pinaglingkod mo ay totoo. Tapat. Mapagpala. Kaya sabi ko, Panginoon, tulungan mo kami maipakita mo sa kanila, sa mga taong hindi naniniwala, na kami tunay ng lingkod. Pero sabi ni Kristo, malalaman ng mga tao na lingkod ko kayo kung kayo'y nagmamahalan. Ang unang katibayan na tayo lingkod ni Kristo, we love each other. May mananalangin na po tayo. Grabe sa isang harap. Huwag kayong matakot. Bigyan niyo yung buhay niyo sa Diyos. Huwag niyo sabihin, ayoko maghirap na katulad mo, pastor. Kapatid, kahit na naghirap kami, sabi naman ng Bible, meron ka namang nakalaan na pagpapala at buhay na wala hanggang sa langit. At sa lupang ito, ibabalik ko kayo. Mabubuhay kayo mag-ahari ng 1,000 taon. Ngayon, ang mga pastor, mga lingkod ng Diyos, katulong lang. Katuwang lang. Utusan lang. Pero sa Millennium Kingdom, hindi na po utusan ang mga lingkod ng Diyos. Sila na po ang nag-uutos. Sila na po yung boss. Sabi nga, si Kristo na nagpunta sa lupa, siya ang alipin. Pero pagbalik ni Kristo sa Millennium Kingdom, hindi po siya alipin, siya po isang hari. Na lahat ng hindi susunod sa Kanya ay Kanyang hahampasin ng pamalong bakal. Psalms chapter 2. Siya mag-ahari with the rod of iron. Di ba? Kaya mga pastor sa panahon ngayon ay inaapi-api. Ang mga pastor sa panahon ngayon ay minamaltrato, nilalait. Pero sa Millennium Kingdom, hindi na po pwedeng gawin ng mga tao yan. Sapagkat ang sino man na nagre-rebelde sa Diyos sa panahon na yun, ay pupunduso ni Kristo. Kaya kung maglilingkod ka sa Diyos, magpapastor ka, mag-evangelist ka, mag-missionary ka, ngayon lang yan, maghihirap ka. Pero after that, God will show you His much marvelous blessing. Kaya manalangin, Panginoon, salamat po. Tulungan niyo po kami. Kapagkat ang aming Diyos ay hindi na napiling patay. Oo, napatay. Sapagkat tinubos niya kami sa aming kasalanan. Ngunit siya'y muling nabuhay. Pinatay niya si kamatayan sa magitan ng kanyang pagkamatay at pagkabuhay ng maguling. Kaya si kamatayan ay wala ng kapangyarihan laban kay Kristo. At pwedeng mangyari sa amin yan, Panginoon. Kung sakaling kami makapatay sa resurrection moment, wala ng power of death. At kung kami naman ay rarapturing, hindi na kami titikim ng anumang uri ng kamatayan. Subalit kami babaguhin. Kung bless you po, Panginoon, ang bawat sa amin, ay po ang patuloy na magpala at pangusap. Ipaham sa aming dalangin sa pangalan ko ng Panginoon Jesus. Salamat po. Barak po pala sa ating offering, ha?